Kasi sabi niya, Ganun din iniinda ko. Simula nung nag-ano ko, tuloy. Dinadala ko pa sa akin at saka yun sa dito. Yun namang pinadala sa akin. Yan yun, nakatira. Tapos binigay sa akin ko kasi nagkataon na sakit na kilo ko dito sa kanila. Binigyan niya yung bigas na lalagyan wala lang. kasi ako ngayon kakilala na magaling maghilot. Isang ate ko may hilot yun. Malayo po siya. Nandyan lang yun sa, pero mag-reserve ka talaga. Kasi may mga appointment ba? Oo, may mga ano siya pa service. Magpa-schedule ko kung kailan gusto mo. Kasi ano yun, maraming ano yan, naka-schedule na yung mga customer. Hilo talaga, hindi niya bibitaw yung mga lamig-lamig na ano. Sa una, medyo masakit, pero habang tumatagal, nawawala yung ano, masakit na masarap. Yung hipag ko sa Pasay, marunong-runong, kaya lang natakot siya sa akin ngayon. Sabi niya, Lola Ros, kala ko braso lang. Pag sa ganyan, sa may buto, ayoko. Hindi ko Ay, hindi siya mahulog. Hindi talaga. Sabi ng dalaga ko, Mama, nangahabaan ka na dyan. Ang iksi-iksi kaya ng buhok mo. Sabi ko, hindi. Yung bangso kasi na ano yung mata ko. Tapos sabi niya, hindi, bakit mama hindi ka na nagpapahaba? Buti ka nga, tuwid kami nga, nagpapariban ka. Sabi ko, nung kabataan ko rin anak, ganyan din ang buhok ko, mahaba, kaya ko. Eh ngayon, nangangati ang bato ko, kala mo putuhin ako eh. Sabi niya, mama, iksi-iksi eh. Hindi kasi pag may edad na rin kasi pag hindi sanay sa mahaba. Kaya, Lalo tayong tatanda. alam mo sis, nung kabataan ko, katulad ko rin sila, tinago, nung bagong kasal nga kami ng mister ko, tinago niya yun. Ano eh, kasi nag-ano na yung anak ko ba, nagbuntis agad ako, yung nagsabunod, naglagas. Alam mo, hindi niya pa ako pinapunta sa parlor, kinausap niya pa yung manggugupit nasa bahay, kasi tatago niya pala yun. Ang buhok. Opo, yung pinito sa akin. Kasi susukin niya kasi kinukuha rin yung ilalagay ka sa puno ng Kung ano-anong doon na ilalagay sa puno ng sagi. Presko. Presko. Pero ang kinamulatan ko sa Bicol, ang lola ko, itapon sa ilog. Oo, sa ilog. Sa ilog. Oo, Hindi. sa tubig. Kasi sabi niya, para daw, masang-ayon daw ba sa agos na sa ilog na yun. Kasi dito kasi sinusubo yung mga basura ng mga buhok na kasi dito ang buhok. Yung, di ba po nung pandemic, puro pang dinala sa ospital, inaabot. Ang dami nilang na buhok. Hindi naman. Ang buhok naman, nagagamit po talaga yan sa halimbawa, may barko nga na lunod, natatapon yung mga langis. Yung buhok naman yan, ang maganda, ibuhos doon sa langis kasi kumakapit yung langis sa buhok.
Kumbaga para siyang absorber. Oo. I-absorb nga. Galing nga. Ganun po yun. Ang galing. Oo. Di ba may dati may na barko nga na tapos daming langis. Oo, yung Ang ano saan lang, bang nasa lugar yan? dagat, Oo. Tapos Kawawang nakahanap kawawa. sila ng buhok kasi ang buhok doon kumakapit. Yung pag Oo. nilapit nga yung camera sa tubig, maitim. Mm. Maitim yung pagka mo. Maraming maaapektuhan. Kasi nga, Kaya nga. yung Doon mawawala ang ay kumakapit sa buhok eh. absorber siya. Galing nga. Yan din ang tungkol sa buhok. Kasi hindi mawawala kaagad yung langis eh. Pero yung mga dalaga ko na yan na dalawa, sis, nung maliliit pa yan, may nag-ikot na bading. Binibili, oo. Ang pinakamababa niyang over 500. Sabi, Pero pudpud naman. oo, sabi As ng, in, ay dahil bata-bata pa ako noon, nainggan niyo ako. Di ba, dalawang sunuran yan, na batang babae. Ako ng araw. Isang taon lang sis, ang pamagitan. Nag-birthday si panganay ng 1 year. Tapos may bisita ang binangkong kasi Pangasinan ang ng binangkong babae. Ay dahil excited sila at 1 year. At saka first na akong babae, ang anak ko, kung Jesus, nakuha siya, nagpa-arkila sa mga kamag-anak na jeep sa Pangasinan para mag-attend at magsiluto. Ang gusto ng biyanang ko. Paggisa nila, nagtago ako. Bakit kaya? Sinisisi ko ang sarili ko. Ang bihira ngayon pang okasyon. Ayaw ko agad yun. Ang pala, sis, dilig na ako noon. Napuntahan ka na. Yung pag siguro ako, yung detect ng Oo. meron yun. Kasi bakit ayaw ko yung paggisa ng nag-i-spaghetti Ayaw sila, mo. nagpapansit. Tumago ako. Sabi Sabi kasi nga ayaw niya, mong amoy. oo, pero sinisisi ko ang sarili ko sa kwarto. Tapos ayan na, kinatok na ako. Nandiyan ang babae. Nagpipicturan, ayaw mo, may mukha ka naman yan. Hindi kasi po ang maldita. Professional kasi, pharmacist kasi. Pero ako di man ako naimik kahit anong sabihin na sa akin. Lumaban lang ako ng salita. Nakita ko. Wala pa na yung pero nung baby pa, gusto niya para ako ng kabelo na Ganun talaga. baw ako ng baw. Nakikisama. Oo, kasi binilin din ng Ganun talaga. binilin din talaga yan nag-decide ako magpakasal. Binilin din niya ng nanay ko kung ginagalang niyo ako anak, tublihin niyo ako yan. Sabi niya, Siyempre. Ganun. oo, sabi niya. Basta anak, mahalin mo siya kahit sungitan ka. Pero sinubok din po ako ni Lord na sinabi ko sa mami ko, kahit mo po ako, pakainin ang masakit na salita. Dito po kayo iiyan. Dumating mo ako ang parang masakit. Nag-breathing po. Ako nasa sabi ko, yung anak nagpapahinga pero ako 1 year. Nakagaya. Tinanggal lang pa siya ng tamang isip. Nakagaya din. Ay, tatanggalin ko lang sana ang diaper at iwasan ko din. Ako, na para kasi sa pakiwari ko matanggal yung kasi bubukutin niya yung dumi niya, itatapon sa mukha ko. Atang na bata na siya. Pero matatas magsalita. Sabi niya sa akin, sino ka ba? Bago ka bang nurse? Ganyan. Matatas. Sabi niya sa asawa niya, Carlos, ikaw ba ang bagong janitor? Parang naano niya po kasi nung nag-work pa siya sa butika. Carlos, Julian ang pangalan ng pinang ko. Pati asawa ko nga, junior. Nagkaanak kami ng lalaki kaisa-isa. Gano'n din ang ipinamami. Ang tawag niya sa asawa niya, Carlos. Carlos, ikaw ba ang bagong janitor? Sabi tuloy ng pinang ko lalaki. Opo, wag po kayong magkakalat ha. Huwag niyo bumuhuga rin ng diaper niyo. Opo. 1 year yun. Ganun kasi hindi kasi parang hindi lang yun.
pag-alaga ng magulang ko, pero po, hindi nawala yun. Kahit bedridden siya, sinasabi niya lagi niya, mga anak, gumising na, huwag kayo magpauna sa tinaon ng manok. Mas mabiyaya at mga anak, mga apo, mas mabiyaya yung maaga kayo ang mga anak. Ganun talaga yung... Paalala po yan, araw-araw po yan. Tapos sabi niya, bago simulan ang gawain, magdasal. Ganun po. Yun, pero yung sabyanan ko, dyan na babae, maghirap ako ng isang taon. Halos ang mga anak niya umaayaw tumagit kasi nga ganun, nagpasawa. Ako hindi ko siya inilig. Kaya sabi ng mga kapitbahay, Ate Rose, nangayayat ka na. Kaawaan mo, ang liit pa ng mga anak mo. Eh sila talaga papanaw na yan. Sabi ko, hindi, tumangako kasi ito. Kahit pakainin ako ng sungit. Pero yun sis, pag December, parang mawawala yung ginawa sa yung sungit na isang taon. Bibigyan ka ng pera sa sobre. Bukod sa'yo, bukod dun sa mga apo, isa-isahin niya ha, Inglesera pa yun sis. Inglesera. This is one for Maria Zara sa panganay. This is one envelope for Maria Hana. Kasi ang asawa ko, lahat sa Bible kinuha yun. Pinangalan. Kasi ganun yung dati, ng panahon, hindi na magbibigay ng Panginoon, hindi galing ng Opo. kaya sa Bible. Ang mister ko po kasi, ako lang talaga ang katolik ko. Nakilala ko ang mister ko, ano na siya? Kristiyano na siya. Hindi mo yung Christian. Matagal na po. Kasi pamula elementary ang mga anak ko. Sabi niya, sumama ka na sa church. Kasi basta sabi niya, Bible talaga tayo. Kung gusto lang tayo sa Bible. Pero ang pinagpapasalamat ko lang, dahil siguro sa laki akong hirap, lahat ng ng ginawa kong pakikisama, nagbunga naman. Talagang inaano na ako ng mga kapitbahay ko, sabi niya, layasan mo yan. Kaya nawala yung kaibigan, mga ganun. Pero pag about talaga dun sa hahanga ka, about sa responsibility ng pangangalaga sa, basta pag December, bibigyan ka talaga siguro yung nakukuha nila sa trabaho, yung babahagi din sa'yo. Kasi Hindi siya madami. hindi po. Both. Hindi nga madami, basta ganun. Both po, lalaki man babae. Ganito sila magsabi. Anak, kami, ang patawag na kasi, mami, daddy. Kami ni daddy, dahil pares kami may kita, bahala kami sa pera. Kaya sa gastusin sa bahay, hatid kami. Ang biyanang kong lalaki, tuwang-tuwa ako pag binigyan ako ng pamalit. Kasi sis, nung araw yung 500, ang dami mong mabibili. Malaki din. Oo, sasabihin ko pa, ito na po ang sukli. Hindi. Huwag na, ipunin na para yung mga bata, pag wala pa kami, gusto ng merienda, tamang merienda, ibili, huwag titira. Doon ako natuwa kasi parehas sila pala ng gano'n. Laging aalalahanin yung kapakanan ng mga apo. Kaya yung sis nung namatay, inano ko talaga yun, iniyakan ko yun, deep inside talaga sa puso ko. Kasi nakatikim talaga kami ng tagutom. Nakatikim kami. Naalala ko, kalilibing lang. Grabe ang lungkot ko kasi sabi ko, walang laman yung tangking silig. Silin yung dati, di ba? Silig yun. Wala rin yung sugar ka lang. Tapos naisip ko, may rooftop na sampayan. Naghingi ako dun sa nagpaparenovate ng bahay ng kahoy para mailuto ko. Alam mo sis, ito ang katotohanan, noodles pinagkasya namin. Kumbaga, dunan yun na. Natikman. Oo. Sabi tuloy, yung dalaga ko na dalawa na yan, grade 3. Yung isa grade 3, yung isa grade 2. Sabi niya,
bakit ganito tayo? Pamamatay ng may mga dati. Sunuran kasi yung mag-asawa na yun. Yung binang kong lalaki, 1 month lang pong nagpaalaga. Kasi parang naawa siya sa akin. Sabi ko, huwag po kayo maghihiya. Sabi niya, ayaw kong Ano umilis. to? Kilay or Kilay matong lang. Kilay lang. Huwag lang ako. So, yung aawitin namin bukas, gumagamit ako ng mga reading list. Kaya nagtanong ng dalawang bata, bakit mama ganito ang kakainin natin? Mamamatay yung hirap namin mula dati. Kasi yung mga matatanda na yun, once na sumahod yun, sa mga trabaho nila, kaliwat kanan ang bitbit na pagkain na para sa ako. Sagana pa sa prutas, parehas makiprutas. may pera, kahit mga dislipin niya tayo, di ba? Oo, sabi ko nga noon, sabi ko, basta anak, sabi nila, talagang yung ginagawang lalaki, yung bago mawala, yung last na isalita, Tignan mo daw yung pagtapusin pagsabi daw. natin. Opo, okay po. Pagalitan na naman ako ni Dalaga. Ang gusto niya kasi bangs lang ang ipabawas. Huwag mong likod. Sasabihin na naman si Mama, dorarat na naman. Ano po yan, yung layered? Bagkat. Ha? Bagkat. Oo, kasi pag, ayaw niya pabawasan yun. Gusto niya bangs. Sabi ko, anak tayo ng pampagupit. Ay, mga bangs lang, huwag yung mo, siksi ng buhok mo. Sasabihin na naman si Mama, sinunod na naman yung gusto niya. Hindi, kasi parang nag-mature din kung mahaba ang buhok. Bakit kaya po, Oo, nung may mga kabataan, edad na tayo. nung mga kabataan naman natin, hanggang halos-halos sa Ay, Diyos, baybuwang. kami dati, sa Oo. maliit pa kami, lahat kami mga bangko. Dahil Lahat. pinagbawalan kami magpagupit ng namin, ng magulang namin. Lalo na yung papa ko kasi ang mga anak, ang buhok, ang kakapaano sa babae. Yun, yun, Maganda talagang mahaba ang yan, buhok. yan lagi ang Mahaba kaya kami lahat. Hanggang puwit yung namin. Buhok namin. Meron pa nga po ako na natiyahin ko na yung hirap na maligo kasi hanggang doon po, hanggang doon. Ako sa probinsya, yung buhok namin, di ba uso man ang pag-igib tayo ng tubig? Apo. Di ba yung taro or container, Oo. ang doon. Oo. Kaya namin iluko yung gagawin namin luko dito, yung pansapin dito sa... parang kala nyo tela. Oo. Oo. Yan ang ginagawa namin pang yung buhok namin. Sa sobrang haba, pwede mo na siyang gagawing mo doon. Kaya yun. Pero nung kumano na kami, yung mga dalaga na, siyempre nag-alisin na kami. Trabaho. Ako, doon na, ang haba ng buhok, ginagawa namin 7-7, di ba? Yung brush up yun dati, kulot dito sa taas, tapos dito straight. Yung, 7-7 ang tawag nun. Ay, naku, di ba galit na galit yung papa namin na Di ba lalaman. nung time ni Sharon Cuneta, nakiuso rin siya. Oo. Hado pagpagupit nun, gagayahin ko rin, sasabihin ko sa manggugupit. Yung bagong gupit po ni Sharon Cuneta. Yung hipag ko naman, Vilma Santos. Ang gusto niya. Natatawa ang mga parlor na pinupuntahan namin eh. Kanya-kanya daw kaming, talaga namang ganun, di ba po? Oo. Kanya-kanya daw kami. Ang hipag ko, yan eh, Vilma. Si Vilma yan. Ako, sasabihin ko, yung bagong gupit ko ni Sharon. Natatawa sila.
Tama ka nga sis, kasi kung hindi ko tinanda, Oo, magkabuhok yan. yung mamamalingkit pa. Yun. Marami-rami ang ano ngayon, pang-evangelistic sa church. Tsaka yung sa Bagkat lang yan. mamaya pa ako malilibong gabi. Kasi nga, ano,